Mabibilis na balita po tayo. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Tumana sa Marikina kaninang mag-aalas 6 ng umaga. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, isa ang sugatan matapos makatapak ng matulis na bagay. Umabot ang sunog sa unang alarma. Ibig sabihin, 6 na truck ng bumbero ang rumisponde. Pasado alas 7 ng umaga, idineklara itong under control. Ayon sa Marikina Rescue 161 at Bureau of Fire Protection, aabot sa 20 bahay ang nadamay sa sunog. Nananatili naman sa covered court ng barangay ang mga apektadong residente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Tumagilid sa kalsada ang SUV na yan matapos bumangga sa mga concrete barrier sa Marcos Highway sa Barangay de la Paz, Pasig. Ayon sa driver, pauwi siya sa Quezon City nang makaidlip habang nagmamaneho. 5 concrete barriers ang nasira sa insidente at nagdulot po din yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ligtas naman ang driver na dinala na sa traffic pier para sa investigasyon. Huminto ang motorsiklong yan sa Bacolod City at bumaba ang dalawa nitong sakay. Ilang sandali lamang, isang mesa ang binuhat ng rider. Tumuntong doon at tinakpan ang CCTV sa lugar. Hindi na nakunan ang mga sunod na nangyari. Ayon sa isang residente, nilooban ng 2 lalaki ang tindahan niya at tinangay ang 6,000 pesos na kita. Pinasok din daw ng mga kawatan ang katabing bahay at ninakaw naman ang 2 cellphone. Tinutugis na ng pulisya ang mga salarin na dati na raw may record sa pagnanakaw. Ngayong araw mangyayari ang tinatawag na Spring o Vernal Equinox. Ayon sa Pag-asa, hudyat ito ng simula ng spring season o tagsibol sa ilang bansa sa Northern Hemisphere. Taglagas naman yan o autumn season sa mga nasa Southern Hemisphere. Tuwing vernal equinox, ang araw ay nakaposisyon sa itaas ng equator ng mundo na nagreresulta sa pantay na haba ng daytime at nighttime. Qualified na sa Football World Cup ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas. Kasunod yan ang kanilang panalo laban sa Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup play-in sa Australia. Sa first half, hindi nakaskor ang parehong koponan. Sa second half naman, nakadalawang goal ang Pilipinas. 0 ang Uzbekistan. Ito na ang ikalawang sunod na pag-qualify ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup matapos ang kanilang debut noong 2023. Gagawin yan sa 2027 sa Brazil. Good job, Pilipinas! Over the moon ang excitement ni Kapuso actress Megan Young para sa comeback concert ng BTS bukas. Live siyang manonood sa Seoul, South Korea together with her hubby Mikael Daes at Baby Leon. Chika ni Megan, dream come true ito dahil first time niyang makikita ang OT7, especially her bias Jen. Kaugnay ng highly anticipated comeback ng BTS, nagpaalala ang Philippine Embassy sa Seoul sa fellow armies na personal na dadalo sa event na maging alerto at mag-ingat. I-secure ang inyong personal belongings. Magdala ng sapat na pagkain, tubig at gamot. At tandaan ang emergency contact numbers ng embahada at local authorities doon. Enjoy and Borahe, armies! Ang isinusulong na pagbasura sa oil deregulation law hindi lang para mapamura ang presyo ng langis ayon sa Ibon Foundation, kundi para sa transparency sa nagiging gastos ng oil companies na natatakda naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon naman sa House Energy Committee at ilang eksperto, kailangang mangutang para mapamura ang presyo ng langis sa Pilipinas kumpara sa presyo nito sa world market. Balitang hatid ni Jonathan Andal.
Bago ang 1998, gobyerno ang may kontrol sa presyo ng langis sa Pilipinas. Ang malakihang paggalaw ng krudo noon sa world market, hindi agad ipinapasa sa mga lokal na gasolinahan at pinupunan muna ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF na itinatag noong 1984. Pinupondohan niya ng iba-ibang buwis sa langis, sobrang kita at savings ng oil companies. At kung sobrang mura ng pag-import ng langis, hindi agad ibinababa ang presyo nito sa lokal na merkado para ipunin at ilagay rin sa OPSF. Gayunman, lugi ito dahil sobra-sobra ang iminamahal ng langis sa world market at pinupunan ng subsidy mula sa kaban ng bayan o bulsa ng mga Pilipino na bago yan nang maisabatas ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Inalis sa gobyerno at binigay sa mga oil companies ang kontrol sa pagpipresyo. Dapat nakasunod yan sa world prices. Pero tingin ng ilan, kagustuhang kumita ng mas malaki ang nagdidikta ng kanilang presyo imbis na mismong gastos lang. Panawagan nila, ibasura ang oil deregulation law. Hindi siya pwedeng iwan sa merkado, lalong-lalo nang hindi pwedeng iwan sa kamay ng mga negosyante na gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para kumita. Ang transportasyon ng Pilipinas 95.5% na nakadepende sa langis. Kabilang yan ang mga sinasakyan natin papuntang trabaho at yung mga nagde-deliver ng mga produkto. Hindi siya regular na kalakal. Yung langis ay napaka-satehikong produkto. Pero tanong ng House Energy Committee, saan kukuha ng pondong pampuno sa diferensya ng langis sa world market para mura pa rin ang presyo sa Pilipinas? Yung ating budget ngayon na almost 6.9 trillion. 2 trillion noon o utangin pa natin. We are short of funding our national expenditure program. Para mura pa rin ang langis sa Pilipinas kahit mahal sa buong mundo, ipangungutang yan at babayaran natin. Kasi tayo babayad ng tax. Kung itataas yung tax para lang mabayaran yung mas mahal na langis. Which means na hindi makapagpatayo ng mga kalye, mga tulay, mga eskwela dahil napunta dun sa pagbayad ng utang. Gumagana aniya ang oil deregulation dahil nagkukumpetensya ang mga kumpanya. Kaya nga may mga mas murang langis. Hindi naman daw laging may krisis sa Middle East para alisin ang oil deregulation. These things na mga extraordinary events like this, tatanggalin mo just for an extraordinary event like a war. Parang doesn't make sense. Ganyang extraordinary event ang batayan ng isinusulong ngayong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na alisin ang excise tax. Pwede lang yan kung isang buwan ng $80 per barrel ang average na presyo ng langis. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Pinarerepaso na rin ng Energy Secretary ang oil deregulation law. Not a full regulation, but we're to a certain extent, hybrid siya. In times like this, there has to be a certain control. But we want also to protect the interest of the public. Transparency rin lang naman ang gusto ng Ibon Foundation para makita talaga ang gastos ng oil companies mula sa pagbili ng krudo hanggang sa pagproseso nito papunta sa mga gas station. Nirequest na namin yan sa gobyerno. Nirequest na action namin sa mga oil companies dati pa. Hindi nila nire-reveal ang pricing nila kasi proprietary. At under the oil deregulation law, tinanggal ng gobyerno ang kanyang otoridad na i-demand na isa publiko yon. Maling akalaan nila na isiping ang deregulation ay tungkol lang sa pagpako sa halaga ng langis sa world market. Pwede ring silipin kung sobra-sobra na pala ang kita ng mga kumpanya kumpara sa totoo nilang gastos, bagay na nawala nang ipasa ang oil deregulation law. Ang laki ng epekto sa presyo ng bilihin, sa hanap buhay na napakaraming Pilipino. Para may transparency tayo lahat. No? Because I do believe if people understand the pricing and they are confident about the pricing, then they will accept the price. Kung mahal man yan, mahal talaga siya. Kung mura, mura siya. But we need to revisit. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Dahil sa mahal na presyo ng mga produktong petrolyo, matumal daw ang dating ng mga turista sa Strawberry Farm dyan po sa La Trinidad, Benguet. At may ulat on the spot si James Agustin. James? Tony, kahit holiday ngayong araw ay hindi ganun karami mga turista na nagtungo dito sa La Trinidad sa Benguet. Ramdam nga yan ng mga magsasaka sa Strawberry Farm maging ng mga nagtitinda ng mga pasalubong item. Halos 2 linggo na raw nakakaunti ang mga turista. Aminado ang lokal na pamahalaan na nabawasan talaga ang bilang ng mga turista na epekto raw ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Umaasa sila na nalalakas kahit papaano sa weekend na may float parade, street dancing at drum and lyre competition na bahagi ng Strawberry Festival. Ang ilang turista na amin nakausap na galing sa malalayong lugar, susulitin na raw ang long holiday weekend. Dumidiskarte na rin sila para makatipid sa gasolina at diesel. Nag-carpooling po kami papuntang Baguio. Sa pasalubong, instead na 1 kilo ang strawberry, half kilo na lang. Bali, nag-ambaga kami sa gasolina, tapos sa food, sa ginawa namin, nagdala na lang kami sa transit ng mga pagkain na pwede namin dalhin at doon na namin sila niluto. Samantala, Connie, 16.8 degrees Celsius yung pinakamababang temperatura na naitala dito sa La Trinidad, Benguet kanina. Baka ito na raw yung huling weekend na malamig yung simoy ng amihan dahil sabi ng Pag-asa baka maideklara na yung termination o yung pagtatapos ng amihan season sa mga susunod na araw na magiging hudyat na magtatag-init na. Yung Manilitas mula po dito sa Benguet, balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, James Agustin. Samantala, inilabas ng Light Rail Transit Authority ang fare matrix na ipatutupad simula po sa Lunes. Kasabay po yan ang implementasyon ng 50% discount sa pamasahe sa train line. Kung single journey card ang bibilhin mula Recto sa Maynila hanggang Antipolo sa Rizal, 18 pesos na lamang ang pamasahe. Kung may stored value naman ang gamit at babiyahe mula rin sa kaparehas na distansya, aabot naman sa 16 pesos and 50 centavos. Ganyan din ang pamasahe kung pabalik. Kahapon, inanunsyo ng Department of Transportation ang diskwento sa pamasahe ng LRT2 maging ng MRT3 bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Marcos na pag-aanin ang biyahe ng mga commuter sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil po yan sa gyera sa Middle East. Aminin, lahat tayo ay nakakaranas ng sabaw moments. Oo naman, Mars. For the example, sa ganyan ng isang estudyante sa Taal, Batangas. Alin ang hinahanap? Salamin daw. Yung salamin? Labas mo na! Ayoko makakita! Ayun no, sa gitna ho ng tawanan with barkada na, tulala na lang si Giselle Balba. Ang auntie nyo, nawawala raw kasi ang salamin sa o antiparan niya. Kung sino-sino pa ang sinisi, pwera ang kanyang sarili. Ang salamin kasi, nasa ulo lang ni Giselle. Maiyak-iyak pa siya hanggang makampanya ito. Nalinawan naman siya, sabay tawa sa nangyari. Ang video 1.8 million na ang views. Trending!